Welcome, Port of Masbate. Dito tayo sa Cubs. Welcome back sa aking channel at welcome sa bagong long ride episode natin ngayong araw. Matapos ang ilang buwan ay muli tayong nabigyan ng pagkakataong umuwi sa ating probinsya sa Masbate Province. Muli ay nadaanan natin ang probinsya ng Bicol. At sa bidyong ito ay muli tayong pabiyahe papuntang Calamba City sa Laguna. Wow! Oh man! Grabe! Napakaganda! Grabe, ang ganda ng kalsada nila dito. Op! Op! Lumak! Grabe! Woo! Diyos ko! Kumbirang buhay ito. Sana dito mga parigoy, ang kalbaryo natin sa mga luwakan. Mula sa Masbate City ay tatawid tayo ng Bicol, sakay ng barko at mula sa Bicol, ligtas ba mag-travel sa gabi gamit lamang ang ating motorsiklo? Ayon kay Google Maps ay mayroon tayong 622 kilometers at 14 hours in 56 minutes na travel para maabot ang ating destinasyon. Kaya? Tara, sama ka sa biyahe ko. Dito na ako nag-umpisa mag-vlog. Ngayon nandito tayo sa Pinamarabuhan. Dito yung first fuel. Pinadagdagan ko lang para mag-full tank. So, ang binayad natin ay nasa 145. Ayan mga parikoy, mula dito sa Masbate City ay titingnan natin kung ilang oras ang ating biyahe papuntang Laguna, Calamba City. Ayun. So, titingnan din natin kung magkano ang magagastos natin sa gasolina at sa pagsakay sa barko ng motor natin. Ayun. Papuntang Piudoran Port Albay. Ito na yung pinaka-sentrong bayan ng Masbate City mga parikoy. At itong dinadaanan natin na ito yung Quezon Street. Ayun. Welcome, Port of Masbate. Dito tayo sa Cubs. Ayan mga parikoy, nandito na tayo sa loob ng pier ng Masbate. So nakakuha na rin tayo ng ticket. Doon tayo kumuha ng ticket sa Cubs Sea Transport Services. Yun. Ang barko na sasakyan natin mga parikoy ay MV Santa Filomena. Medyo nakatipid pa rin tayo dahil 500 lang ang binayaran natin sa ating motor kasama ng driver. Tapos PPA ay 65 pesos. Doon tayo sa Piudoran Port Albay mga parikoy. Punta na ako doon mga parikoy sa parking area. Tapos dito tayo tatambay. Yan. Dito na tayo mga parikoy sa parking area. Ayan. Ayan yung barko na sasakyan natin. Yan. Sabi nung Taylor ay alas 10 daw ng umaga ang loading. Tapos 11:30 ang alis. Tingnan natin kung makakalis tayo sa tamang oras na sinabi nila. So yun mga parikoy, waiting muna tayo dito sa loob. Yan. Okay. Yan, sakay na tayo mga parikoy. Alright, dito tayo. Tayo dito. Time check, 12:03. Departure time natin mga parikoy. Baba na tayo, nandito na tayo sa Piudoran Port Albay. Doon. Matapos ang 4 na oras na biyahe ng barko sa dagat mula Masbate Port hanggang dito sa Piudoran Port ng Albay ay nakarating na rin tayo. Yan. 4:40 na ng hapon mga parikoy. So dumating kanina, pagbaba ko ng barko kumain kagad ako kasi medyo nagugutom ako at wala pa akong kain mula kanina umaga mga parikoy. Dire-diretso na tayo sa ating biyahe. Pag makakita tayo ng pagkakataon mga parikoy, hataw tayo kasi anong oras na.
Grabe yung mga likuan dito pagkagaling ka ng Piedra Port. Kaya dubling ingat tayo dito pagka nadaan kayo. Kasi grabe talaga ang mga kurbada. Sobrang siko. Kunting mali mo lang ma-overshoot ka talaga. Grabe yung ganda ng kalsada dito. Wow! Oh man! Grabe! Napakaganda! Pero ito talaga nagdala oh. Ganda! Masilaw yung ano, araw. Tayo dyan. Grabe. Ganda tumuhan dito pagka ganito, no? Lapad ng kalsada. Tapos diretso lang yung biyahe. Diba? Dito ay kakaliwa tayo. Pulangge Albay. Dito. Kasi dito mga pare kayong kalsada oh. Isang diretsong kalsada. Sa sunset na oh. Ganda naman ito no. Nagkukulay pula araw. Palayan talaga ang number 1 dito sa Bicol region. May parada. Maya pala. Wow. Ayos yun ah. Ang check ko natin ay alas 6 ng gabi. Camarines, papasok pala tayo ng Camarines Sur. Grabe na. Night ride talaga to. Pagpasensyahan nyo na mga pare kung medyo maingay. Kasi nakabukas yung visor ko. Daming pansit bato na nagtitinda dito mga parikoy. Ang daming naka-display doon, mga ilang pwesto yun. Ang ganda ng kalsada nila dito oh. Sa gilid kulay red, sa gitna tatlong may guhe ito, puro white. Ganda tingnan. Ayos. Grabe oh. Galing. Pagas muna tayo. Unleaded. Oh. Pangalawang gas natin dito na sa Pili Camarines Sur ng 136 pesos. Ayan. Tapos dire-diretso na ulit tayo. Ayan, dito tayo dadaan mga pare ko sa San Fernando Bypass Road. Ayan. Kasi medyo malapit-lapit dito mga pare ko. Tapos ito na yung dulo ng bypass road ng San Fernando. Highway na ulit tayo. Sana nakikita nyo mga pare ko yung video natin. Kasi parang dito parang madilim. Grabe, ang ganda ng kalsada nila dito. May ilaw yung gitna oh. Ganda tingnan. Ayos. Tapos yung nila, solar street lights nila oh. Ganda rin. Kabilaan. Dito maraming mga pasalubong din dito mga parikoy na tinitinda oh. Pili nuts. Ano? Ang dami.
Grabe, gabi na may HPG pa rin. Okay, diretso lang tayo sa ating rides. Alright. Anong lugar na kaya to? Wow, parang Pasko lang ha. Maraming Christmas lights oh. Ayun mga parikoy, dito naman sa Libmanan ang ano nila, ang mga paninda nila puro suka. Kadalasan puro mga suka yung makikita mo na naka-display sa mga tindahan. Okay, dire-diretso lang tayo mga parikoy. Libmanan pa rin tayo. Ang lawak pala ng Libmanan ah. So, mga parikoy, dito kakaliwa na tayo. Ito yung parang bypass road na rin to. Pag diniretso natin to, pag diniretso natin yan, Dait, tapos Sipokot proper. So dito tayo sa kaliwa. Akya tayo dito. Go. So ayon kay Google Maps mga parikoy, meron pa tayong 6 hours and 20 minutes. 297 kilometers pa ang ating mumotorin. Talagang malayo pa. Yan, dito mga parikoy, yan, makikita nyo. Medyo ano na rin ang kalsada dito. Puro simento na. Takbong ano na lang tayo dito, takbong pugi na lang, sabi nga nila. Patay. Okay, tara, let's go. Yes, ang oras po natin ay alas 8 na ng gabi. Alright. Gaungan Elementary School, Barangay Gaungan pala to. Time check, ang oras po natin ngayon ay 8:33. Nandito na tayo sa bahaging ito ng Ragay. Nagpagasolina tayo dito. Pangatlong pagas natin mga parikoy. Pinadagdagan ko lang 99 pesos. Check ko muna motor ko. Tara, let's go. Ang hirap mga parikoy pag sa gabi. Mahina yung ilaw ko. Ayan oh. Sana next time makapagpakabit na talaga ako ng mini driving light. Hirap sa gabi. Di tayo makabilo. Lagi tayong nalulubak. Kawawa naman motor ko. Ako, naiwanan na ako Sinasabayan ko kasi yung mga bus mga parikoy para may kasabayan tayo. Ay, lubak. Grabe ang dilim mo. Tapos pagka ganitong oras ikaw lang ang dumadaan. Grabe. Help me Lord talaga pagka ganito. Nakakatakot di ba? Lalo na pagka ikaw na lang ang mag-isa.
ang nadaan. Tapos gabing-gabi na. Kakatakot. Pero kaya yan. Tiwala lang. Ako, nandito na mga pare ko yung mga lubakan sa parting ito ng Ragay. Yan. Update natin yung road condition mula dito papunta dun sa mga ginagawang kalsada, kung ano na ba ang status. Nandito mga pare ko yung kalbaryo natin sa mga lubakan. Diba? Sunod-sunod na yung mga lubak dito. Hirap yung ilabil, oh. Hirap na hirap yung ilabil. Woo! Oh. Patay kang bata ka. Grabe. Tapos dito na naman yung mga lubakan. Yo. Nagabot tayo sa bata, kawawa naman nag-assist eh. Basta pag may barya tayo, may bibigay tayo mga pare ko eh. Ayan. Ang saya na makipagsabayan sa mga ganito. Op. Op. Lumak. Grabe. Woo! Diyos ko. Ang bihirang buhay ito. My God. Oh, dito maganda-ganda na yung kalsada, oh. Yan. Diba? Yan. Woo! Diyos ko, Lord. Ayos na uli kalsadahan dito. Patay kayo dyan. Tana, lubak pala yun. Pisting yawa. Oh, ganda lang tayo, baka maplatan tayo. Diyos ko, wag naman po sana, Lord. Wag naman. Diyos ko. Ayan nga pare ko yung kondisyon ng kalsada dito. Yan. Bali magkabila simentado na. Yan. Mga nakaraan na dumaan tayo dito grabe talagang lubak dito. Pero ang maganda ay naging okay na at mabilis yung trabaho nila. Kasi ilang buwan lang na kaagad. Dito ko kayo logi. Tuloy nyo kanina ha. Ngayon. Diba? Di wala kayo. Ha. Diba? Yan, pagka ganito mga pare ko, iragay na to. Pag makita nyo to. Yan, pasalamat tayo at may nag-a-assist na mga lokal para tayo makadaan ng maayos na walang disgrasyang mangyayari. Waiting tayo, waiting. Ayan. Patayin ko muna. Ayun mga parikoy, nakalagpas din tayo doon. Ilang minuto rin yung natin doon, inantay. May mga 10 minuto ata. Pero maganda naman at nakadaan na rin tayo. Grabe naman yung ilaw nila eh.
Talon eh. Ayan mga parigoy, may nakasabayan tayong nakamotor. Mag-asawa siguro yan, dalawa sila. Ayos. Hindi rin naman sila mabilis magpatakbo, saktuhan lang din, kaya nasasabayan ko. Malamig na. Turis ko na yung hangin. Sarap. Sarap mag-rides talaga pag gabi. Yun lang ang kalaban mo, talagang masilaw. Tulad yan, hindi sila nagbababa ng headlight. Yari talaga tayo dyan. Ika ganyan. Anong lugar na kaya to? Marami pa rin naman mga bukas na mini store dito na madadaanan yung mga parigoy. Oras po natin ay 9:40 ng gabi. Alright. Tuloy-tuloy lang tayo mga parigoy. Ayun mga parigoy, nakalagpas na tayo sa boundary ng Tagkawayan. Yung arko nila, nadaanan na natin. Pumasok na tayo ng Camarines Norte. Ayan. Talagang malapit na tayo sa gateway to Bicolandia. Ihindo tayo dyan mga parigoy sa dun sa cruising, yung papuntang papuntang Dait, dun sa may gasoline station. Ihindo tayo dun tayo magpapahinga, dun tayo magkakape. Saka kahit mga 30 minutes pahinga lang, pwede na yun. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa Goto in Paris. Ay! So, dito tayo. Ayan mga parigoy, nandito tayo sa Goto, Paris. Dito tayo papahinga muna saglit. Tapos mamaya, yan, papagasolina tayo dyan. Ito yung mga parigoy, pag nagkaliwa tayo, yan ang pupuntang Manila. Pag nagkanan tayo, yung papuntang Dait naman yan. Matapos ang mahigit 10 oras na pagmumotor ay narating na rin natin itong bahagi na to ng Camarines Norte. Tayo lang kilometro na lang, mararating na rin natin ang arko ng gateway to Bicolandia. Ayan. So ayan mga parigoy, tara, let's go. Ay nako. Ayan mga parigoy, Diyos Mabalus, alay sa Diyos, alay sa bayan. Yan. Ito yung boundary ng Bicol Region at ng Quezon Province. Ngayon, nandito na tayo sa Quezon Province. At ang unang bayan na madadaanan natin ay ang Calawag, Quezon Province. Yon. Dito medyo hindi rin maganda ang kalsadahan dito sa sa bagang ito ng Calawag. Yan. Medyo kasi dito mga parigoy, parang sabi na may mga butas-butas yung kalsada. Hindi naman siya lubak, yung parang lang yan, katulad yan. So
makita nyo. Yan, kaya dandahan lang tayo. Hindi naman na nagmamadali. Okay. Alright. Silaw talaga yung ano nila, oh. Alright. Let's go. Maalala ko lang mga parikoy, yung part 1 pala nang in-upload ko na umuwi ako ng Masbate, ay pasensya na, hindi ko na talaga na-recover, hindi ko na ma-upload yung part 1. At hindi ko na ma-recover. Akala ko kasi na-upload ko na, yung pala, hindi pa. Naloko na. At pasensya na lang po sa mga nag-aantay o naghahanap bakit wala akong part 1, part 2 na agad. Yun po kasi ang dahilan mga parikoy. Mga solid subscriber natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bagong subscriber po, mag-iwan lang po kayo ng comment para ma-resbakan ko po kayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga nag-subscribe na tahimik lang dyan, sa mga solid natin na subscriber. Yun, maraming salamat po sa inyo lahat. At salamat sa walang sawang panonood sa aking vlog. Yan. Ayan mga bagay, nandito na tayo sa bayan ng Calawag mismo. Ayan. Marami rin talaga mga bus terminal dito. Ayan. Ito yung landmark nila. Ayan. Ito yun, time check natin mga parikoy ay 12:20 na ng ating gabi. Pahinga muna tayo dito saglit. Ang oras po natin ay 1:55 ng madaling araw. Ayan. So nandito po rin tayo sa Calawag. Nagpahinga lang tayo mga parikoy. Nakapagpahinga tayo ng 2 oras. So yun. Ayan mga parikoy. Tuloy-tuloy na tayo. Sakit sa puwet. Malayo-layo pa to mga parikoy. Pero kaya nakapagpahinga naman tayo ng 2 oras. Ayan mga parikoy, oh. Nasa ano na tayo, Lopez. Tingnan nyo yung mga barrier mga parikoy na nakaharang, oh. May ilaw, oh. Dagdag ano din yan, safety ng mga motorista. Yun, street lights din, oh. Ayan mga parikoy, dito tayo Manila, Lucena. Ayan, kumanan tayo dun. Ayan mga parikoy, nandito na tayo sa Gumaka Coastal Road. Oy, maalala ko lang pala, big shoutout po sa aking subscriber, si Mr. Nelson Oliveros. Taga Gumaka siya mga parikoy. So yun bro, shoutout po sa inyo at sa inyong pong pamilya. Yan. God bless, ingat po tayo lahat. Ito pa, medyo malapit na tayo mga parikoy. 7-Eleven ang ating munan. Hinto ako mga parikoy kasi napapa-idlip ako. So idlip muna tayo dito ng konti lang. Tulog muna tayo. Tapos diretso na ulit tayo sa biyahe. Ang hirap ng ganito. Idlip muna tayo kahit konti lang. Dito na tayo sa Pagbilao, sa baba ng
bitokang manok na tayo dumaan mga parikoy. Para mapaiba naman at ating titingnan kung maganda ba ang kalsada dito sa baba ng bitokang manok dumaan at kung bakit ito iniiwasan daanan ng mga motorista. Ating aalamin kung ano ba ang mga road condition dito, ating titingnan. So dito mga parikoy ay maganda pa naman ang kalsada. Ayan. Simento at espaltado naman. Ayan. Tuloy-tuloy lang tayo mga parikoy. Dito mapapansin mo mga dumadaan ay puro mga tin-wheeler lang, yung mga traffic, mga bus. Bibihira ka lang makakita dito ng mga motor o mga four wheels na sasakyan. Lahat ng dumadaan dito ay puro mga tin-wheeler lang at mga bus. Kaya sinubukan kong dumaan dito para malaman kung ano ang dahilan bakit ito iniiwasan ng mga motorista na daanan dito. Ano ba ang pinagkaiba dito daanan. May nadaanan tayo mga ilang kalsada na sira-sira na, mga lubak-lubak na, pero hindi naman ganun kalala. Ayan. Tapos dito, ayan, tingnan nyo mga parikoy. Parang sinadyang butasin itong bundok na to para gawing kalsada. Ayan. Tingnan nyo. Napakaganda tingnan. Saka yun, may mga bahay din tayong madadaanan dito, mga lokal na nakatira dito sa Pagbilao. May makikita rin tayong mga nagtitinda. Ayan. Ganda ng view. Ayan, dire-diretso lang tayo dito mga parikoy. Ayan, dito maganda uli ang kalsada. Simentado at saka espaltado yung mga kalsada dito mga parikoy. Napakalawak din ang kalsada dito. Dalawang linya magkabilaan. Ayan. Kaya recommended ko rin mga parikoy na daanan nyo rin tong lugar na to. Napakaganda yung kalsada na to. Tapos dito ayan, may makikita tayong mga tanawin. Yan, napakaganda ng tanawin dito. Yan mga parikoy. Beauty ito dito. Ayan. Doon naman may mga ilaw, parang power plant ata yung mga parikoy. Yan. Diretso na tayo. Dito naman palusong to mga parikoy. Daanan na to. Kaya pansin mo yung ibang truck ay dahan-dahan lang din kasi mga puno yan sila ng kargamento. Mabibigat ang dala nila. At yung iba naman dito, ayun, ang ganda. Ganda ng view. At yung iba naman dito ay ayun, nakapark lang, papalipas oras, nagpapahinga. Yan. Wala tayong napansin dito mga parikoy o nakitang sasakyan na dumaan yung four wheels. Puro mga malalaking truck talaga. Ayun, may napansin tayo. Feeling ko parang matagal ata ang biyahe dito sa baba ng bitokang manok pag dumaan. Feeling ko dun sa bitokang manok medyo mabilis ata ang biyahe dun. Mga lubak na. Medyo malalim din yung lubak dito. Pero hindi naman ganun ka grabe. Tapos dito ayan, lubak uli. May mga parting sirang kalsada lang. Pero okay pa naman mga parikoy. Iwasan na lang siguro pagka dumaan tayo dito. Ayan. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga parikoy. Dito simentado na uli ang kalsada. Ayan. Pakaganda. Malapit na ata tayo dun sa dulo mga parikoy. Papuntang bitokang manok. Paakyat ng bitokang manok. Ayos naman ang kalsada dito para sa akin. Recommended ko naman na daanan to. Para sa akin mga parikoy, recommended kong daanan to. Daanan nyo rin to. Pakaganda naman ang kalsada. May mga lubak-lubak kayong madadaanan pero hindi naman ganun ka grabe.
piliin nyo na lang siguro kung saan kayo po pwedeng dumaan. Iwasan na lang yung lubak. Ayan. So yun mga parigay, ito muna tayo dito. Feeling ko talaga dito sa ano na yun, sa dito kang manok, mas mabilis ang biyahe compare dito sa baba ng dito kang manok. Feeling ko parang mas matagal dito sa baba, pero okay naman ang ano nila, kalsada. May mga ilang kalsada lang na sira-sira, pero okay naman, nadadaanan naman na maayos. Iwasan mo na lang siguro. Let's go. Na-experience din natin na dumaan doon. At dito ay kakaliwa tayo. Mag-bypass road tayo mga parigoy. So ito palang Sariaya Bypass Road. Ayan, meron itong 7.42 kilometers na kalsada na mayroong 4 na linya na nagsisimula sa Manila South Road, Daang Maharlika at hanggang Quezon Economics Tourism Road. Ayan. Itong kalsada na to mga parigoy ay bahagi pa ng Build program ng nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayon sa nabasa ko, ito ay pinunduhan ng gobyerno na umabot daw sa 600 million ang ginastos dito para mabuo lang ang proyektong ito, ang Sariaya Bypass Road. Ayun mga parigay, nagpagas ulit tayo dito. Dito lang sure kung pang-4 o pang-5 pagas na natin to. So 162 yung binayaran natin mga parigay. Ganda ng view magkabilaan mga parigay, at yung bundok na nakikita natin sa harap, dagdag attraction siya sa mga motorista na dumadaan dito. Bibihira lang dumadaan dito mga parigoy. Ito na yung dulo ng Sariaya Bypass Road. Yan. Kakaliwa tayo dito. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo dito mga parigoy. Dito tayo dadaan. Subukan natin dumaan dito. Diba? Sinasabi na. Hacienda Escudero. Ganda. Welcome City of San Pablo. Ayun, palabas na tayo ng Quezon Province mga parikoy. Ayun mga parikoy, mag-bypass road tayo para sigurado. Ito yung Alaminos San Pablo Bypass Road. 7:30 ng umaga. Tingnan natin kung ilang minuto natin to tatakbuhin ang bypass road na to. Grabe oh, napakaluwag ng kalsada oh. Bibihira pa lang atang dumadaan dito. Itong bypass road na to mga parikoy ay kadugtong ganito ang ano, Lipa. Alaminos Lipa Bypass Road yan. Yuhuu! Yan, ito mga parikoy, pag diniretso mo yung kalsada na to, yan, papuntang Lipa City yan. Yan. Dito tayo kanan. Kanan tayo mga parikoy kasi papunta tayo ng Kalamba. Yan.
Tinatambakan mo. Tinatambakan mga pare ko eh. Tingin ko talaga ano to, expressway. Ayan o. Daming panambak oh. So ito na yung dulo ng bypass road mga pare ko eh. So ang oras ko ay 7:35. So 5 minutes lang natin nakuha. Five minutes lang natin na huwang takbuhin yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Ayan. Pwede na. Tuloy-tuloy pa rin ang gawa doon mga parigoy sa Alaminos San Pablo Bypass Road. Tapos yung sa gilid, yung may ginagawa pa silang kalsada. Hindi ko lang alam kung ano yun. Siguro pero tingin ko parang ano yun eh, expressway. Sa mga nagtatanong dyan kung unsafe or safe ba na mag night ride galing Bicol to Laguna o Manila, base sa aking experience mga pare ko eh, okay naman. Wala naman akong na-encounter na problema or ano pa man. Saka huwag kang matakot na bumiyahe na ikaw lang mag-isa, kasi hindi lang naman ikaw ang dumadaan. Kita nyo naman dun sa ano ko, marami akong nagiging kasabayan, mga bus, mga private vehicles, mga motor din yan. So hindi nakakatakot na mag motor sa ganong kalayo galing Bicol hanggang dito sa Laguna yan. Lakasan lang talaga ng low mga pare ko yan, para magawa mo yan. Kasi kung pangunahan ka talaga ng takot, maiisip mo talaga na pagpalipas na lang ng gabi. Pero para sa akin, base sa experience ko, okay naman, wala naman naging problema. Masaya. Yun ang una kong na-experience dun sa night ride na yon. Yun. Tapos yung ating fuel consumption, tapos yung gastos natin sa barko, yan ilalagay ko dito sa screen mga pare ko. Tingnan nyo na lang kung magkano ang inabot ng ating fuel consumption, tapos yung bayad natin sa barko. Yes, finally nakarating din sa Calamba. Ayun mga pare ko eh, time check natin ay 8:16. So minutes na lang para makuha natin yung 24 hours na biyahe mula sa aming barangay hanggang Masbate, pagtawid ng barko at sa Teodoro Port Alba yung travel natin. Sa mga nagtataka bakit inabot ng 24 hours, kasi hindi naman tayo makapagpatakbo ng matulid mga pare ko dahil gabi, at saka ano pa ang ating headlight ay mahina. Alalay lang talaga tayo sa takbo, hindi tulad ng araw na nakikita natin yung mga madadaanan natin o kaya mga lubak-lubak na yan. Tapos marami tayong nakasabayan, yung mga ano na yan, yung mga bus, malalaking truck, talaga namang kahirapan mga pare ko. Ayun. Yun sa mga gustong mag long rides at sa gustong mag night ride, masarap mag night ride mga pare kasi hindi mainit. Yun nga, kung tatanungin nyo kung delikado ba o hindi magbiyahe ng ganong kalayo at gabi pa, para sa akin hindi naman. Kasi ewan ko lang din, siguro talagang may nangyayari talaga siguro hindi maganda siguro sa mga ganyang pagkakataon. Pero base sa na-experience ko kagabi, wala naman. Marami rin akong nakasabayan na nakamotor lang din. So ilan din kami nakamotor, kaya mas masaya magbiyahe ng gano'n. Yun mga pare ko, sana ay nabigyan ko kayo ng magandang impormasyon. At kita-kita ulit sa susunod ko pang vlog. Ride safe po sa ating lahat. God bless. Bye-bye.